Ano yung opinion mo? Ano yung masasabi mo? Halimbawa, nakuha na natin si Kuya Oliver bukas. Saan natin itutuloy? Sakala pa lang yung bahay, sir. Yung buwan pa lang sa kanya. Pagamo, tuloy-tuloy pa rin ang kanya. Dapat paggamot na lang muna, saka na lang muna yung bahay. Po, sir, para sa akin. Ang sabi ni Nanay Ansing, kung ano't ano man, itutuloy, iuwi si Kuya Oliver doon sa bahay na lang niya. Pero sabi niya, pag iuwi doon, kailangan pagawan daw yung bahay doon para maganda yung tutuluyan ni Kuya Oliver. Ano masasabi mo doon? Kuya JJ, okay ka na? Dala ka ng damit mo? Wala dati, pre. Ito pang ano lang. Sweater lang. Oo, okay. May sweater ka? Ito, Okay, huwag kang mag-alala. Ako na bahala. Ano yung dala mo? Cellphone? charger. Ba't nagdala ka charger? Asan ang cellphone? May cellphone. Ayun. Tinatanong nga ni Ate Feli kung may number ka daw eh. Ay, ayoko ibigay. Kailangan ikaw mismo magbigay. Sa kanya dati, pre. Oo. Kinuha ko naman yung number niya. Meron? Nag-text ka na sa kanya. Hindi pa dati, pre. Pag magte-text ka sa kanya, anong una mong sasabihin? I love you. Sabi ko I love you na. I love you agad. Oo, dati, pre. Para ako. Para? Kung may pag-asa. Hindi. Ang akin dyan, dahan-dahanin mo. Bigyan-bigyan mo muna ng lollipop. Hindi naman siya bata, Daddy Frankie, na bigyan na lollipop. Bulaklak na lang. Bulaklak na. Hindi. Minsan-minsan, hindi lang pambata ang lollipop. Siyempre, i-treat natin sila as yung young. Bigyan ng, susuhulan muna, bigyan mo ng tinapay, soft drinks. Di ba? Una, bigyan mo tinapay. Tanggapin niya yan. Sasabihin niyan, thank you. Bigyan mo soft drinks. Tapos bukas, ang dala mo, may bibigay ako sa'yo. Tapos bubunutin, pagkabigla mo ganyan, lollipop, mapapatawa siya. Oo, ganon. Kasi matatawa nga siya. Yung mga kakaibang tricks, doon sila matatawa. The more na napapatawa mo yung tao na malungkot, the more na napapangiti mo yung tao, unti-unting nakukuha mo yung kanyang loob. Yeah, yun pala. Daddy Frankie, yun ang gagawin ko, Daddy Frankie. Sinabi niyo kasi. Oo, unti-unti. Hindi porkit mahal mo, nagustuhan mo, I love you. Hindi. Suyuin mo muna. Bigyan mo una tinapay, pangalawa soft drinks, tapos kwento-kwentuhan, tapos bigyan mo ng lollipop. Pag tawa na yan, di ba? So, lumapit na yung loob niya. Tapos sunod na naman, bigyan mo ngayon ng kuha ka ng bulaklak ng bugimbilya. Tapos bigay mo sa kanya. Bilya. Oo, yon. Ang pagbibigay ng bulaklak sa sino mang tao, simbolo yan ng pagmamahal. So maraming klase ang pagmamahal. Sa'yo, kung anong simbolo, kung ano ang pagmamahal. Kasi hindi porkit binigyan ng bulaklak ang isang tao, ay iyon na yun, no. Maraming ibig sabihin ang pagbibigay ng bulaklak. Binigyan ko ng bulaklak yung nanay ko, mahal ko yung nanay ko sa pagmamahal. Binigyan mo naman ng bulaklak yung asawa mo dahil mahal mo. Niregaluhan mo naman ng bulaklak yung kaibigan mo dahil birthday niya. That is a symbol of love from your friend sa kaibigan. Nakuha mo ko? Pero pag binigyan mo ng bulaklak si Yaya, ay ibang pagmamahal yon. Yun ay mararamdaman niya. Kuha mo? Sana, Daddy Frankie, pagka binigyan ng bulaklak, mararamdaman niya din na may pagmamahal din ako sa kanya. Bakit ganun kaagad yung nararamdaman mo sa kanya? Ano bang nakita mo sa kanya? Bakit napapansin ko sa'yo parang... Masipag, Daddy Frankie. Maganda pa. Masipag. So, nung unang isang beses ka pala nakapunta sa bahay, nakita mo siya, may naramdaman ka na kaagad? Nalab at per sight na ako sa kanya, Daddy Frankie. Ano? Love at per sight. Ano ba yung love at first sight? Unang tingin pa lang talagang ako sa kanya. Na-in-love na ako. Ay, na-in-love ka na. Ano yung nagustuhan mo sa katawan niya? Simple lang naman. Simple lang. Ano yung simple na yun? Maganda yung katawan din, Daddy Frankie. Maganda. Kung artista, sino siya? Ay, Nora Honor, Daddy Frankie. Ano? Kung nabubuhay pa si superstar na Sa iyong paningin, siya si Nora Honor. Oo, Daddy Frankie.
Sa bagay, si Nora Honor noon, sexy yan. Oo. Coca-Cola bate. Oo, kita ko nung kabataan ko, siya rin yung kasikatan ni Nora Honor. Kumakanta yan, bumibirit. O anong kanta ni Nora Honor? Ay, hindi ko na yata, wala na yata akong naalala. Wala kang naalala, pero gusto mo si Nora Honor. O si Ate Peli. Si Yaya Pili. Yaya Peli. Wala na si Nora Daddy Frankie. Wala na. Pero maganda si Ate Peli. Hindi naman, para kang pangkaraniwan naman. Oo. Pero kung sa kasipagan, masipag talaga, believe ako. Pero paano yan? Kung halimbawa sagutin ka ni Ate Peli, di mawawalan na ako ng kasama sa bahay. Siyempre, iuwi mo na siya rito. Hindi, Daddy Frankie. Dalawa kami dun sa bahay niyo, Daddy Frankie. Doon ka na lang. Oo. Paano yung mga kalabaw mo dito? Ito pa nga lang, hirap iwanan yung alaga mo dito. Pag sinagot ka ni Ate Peli, dalhin na yung kalabaw mo doon. Ibitang ko na, Daddy Frankie. Ha? Ibitang ko na para lang sa kanya magsama kami doon sa bahay niyo. Ibebenta mo yung mga kalabaw alaga mo para magsama na kayo ni Ate Peli doon. Sa bahay Sige, niyo. wag kang mag-alala, ilalakad kita ha. Pero sa ngayon, focus muna tayo kay Kuya Oliver. Oo, No? Daddy Frankie. Aasahan ko yun ha. Salamat sa iyo Kuya JJ kasi ikaw na naman makakasama namin ngayon. Ha? Salamat po, Dad. Tara na. So yun mga kababayan, mga kabarangay. Salamat at nakuha natin sa magandang pakiusapan. Alam ko na kung paano mapapasama to. Kailangan isubo natin dito si Ate Peli. No? Ayun na. Tara mga kababayan, samahan nyo kami. Para hindi na kami gabihin. Ay. Halika, paandarin nyo na. Kuya JJ, okay ka lang? Ilang Daddy Frankie. Okay ka lang. Kuya Sam, kausapin mo na si Kuya JJ. Medyo isasandal ko lang yung likod ko kasi napagod ako kay Nanay Ansing. Bilans. Kape nyo, kayo muna ha. Pahinga lang ako konti. 30 minutes. JJ. Ready ka na? Pwede na, sir. Parang ayaw mong iwanan yung kalabaw mo ah. Naalagaan ko kayong kasin, sir. Oo. Mahal ba yan yung kalabaw mo? Malaki na? Inahin yun, sir. Ay na eh. Pinaghahanap buhay ko rin yun. Sa trabaho ko para makakuhan. Ginagamit mo sa Sir, pagka may mag-araro, kung tinatawag nila, pinapabuhay namin yung anak kong dalaga. Pinapaaral ko naman kasi yung dalaga ko, yung anak ko. ilang taon na ba yun? Ano yun? College na? College na yung sir. Ay, kuliyo na. Sa TC pa na nag-aaral. Anong kurso niya? Teacher yata, sir. Hindi naman yun. Ay, hindi mo alam. Teacher, hindi ka sigurado. Baka hindi pa mag-focus naman, sir. Gano'ng kahirap magpaaral? Mahirap din, sir. Kaya kung walang trabaho, may... ano din ang pagkaaral niya. Ayun to. Ayun, pagka walang trabaho. Sisira pa harap. Hindi naman, pero masisira ang pangarap. Pero Kung may hinto ba? sana hindi naman na may... Tuloy-tuloy. Kaya nagsasamikap ka. Oo, sir. Kaya sumisikap din ng pagtatrabaho. Kuya JJ, buti ang sipag mo, no? May pangarap naman yung anak ko, sir. Tama. So, suportahan na lang. Pero Kuya JJ, yung anak mo may pangarap. Oo, Daddy Frankie. Ikaw, anong pangarap mo kay Ate Peli? Ay, magsama, Daddy Frankie, magmahalan. Magmahalan. Yan ang gusto ko sa'yo, Kuya JJ. Masarap, masaya kausap. Pasensya ka na, Kuya JJ, kung makulit ako na isama ka kasi kailangan talaga.
Kailangan namin ng isa sa kapatid ni Kuya Oliver. Kaya no choice. Ayaw naman sumama ni Nanay Ansing. Kaya lang sabi ni Nanay Ansing, kung ano't ano man, iuwi si Kuya Oliver doon sa bahay na lang niya. Pero sabi niya, pag iuwi doon, kailangan pagawaan daw yung bahay doon para maganda yung tutuluyan ni Kuya Oliver. Ano masasabi mo doon? Yung gusto nyo sir, di pa ipagawa natin. Hindi, kung ikaw, ano yung opinion mo, ano yung masasabi mo? Halimbawa, nakuha na natin si Kuya Oliver bukas. Saan natin itutuloy? Sakala pa lang yung bahay sir, yung kwan pa lang sa kanya, pagamo, tuloy-tuloy pa rin ang kanya. Dapat paggamot na lang muna, saka na lang muna yung Para bahay. po sir, para sa akin. Para sa'yo? Sige, ano yung gusto mo? Ano yung para sa'yo? Sige nga, pwede ko ba marinig? Yung para sa akin, yung tuloy-tuloy pa lang ang paggamot para gumaling. Madaling gumaling. Oo. Kasi yung bahay, pagka may tutulugan, ayos na, talang. Hindi lang wala, di. Pag ano na lang yung mayroon. So, ano sasabihin natin kay Nanay Ansing? Si Nanay Ansing, gusto niya pagawa yung bahay doon, pagawa yung kusina, paggawa yung CR, tapos yung kwarto nila sa likod. Ano masasabi mo doon? Saka na lang, kung ako, saka na lang pa lang yun sir. Basta importante yung paggaling niya. Importante yung paggaling niya, Oo, dati parang para may kasama ka ng magtrabaho sa bukid. Hindi. Kung magaling na siya, syempre, magtatrabaho rin si Kuya Oliver para sa buhay niya. Para sa buhay, sa kanya sir. Hindi naman umaasa nga ng dati parang para sa pagkamagaling na doon, magtrabaho rin yung para sa kanya. Oo, tama. Di ba? Yun ang importante. Yung gumaling na siya. Kaya JJ, ano naman ang mensahe mo sa mga kapatid mo pa? Siyempre ito, mula noon, 4 na buwan sa paggamutan, pabalik-balik kami. Tapos ngayon, kasama ka naghatid noon, kasama ka na naman pupunta ngayon. Hindi naman maasahan yung mga kapatid ko yata dati Frankie. Bakit? Sabi pa nila, may busy sila. Ha? Busy sila. Buti pa si Kuya JJ, kahit na busy, napagbibigay pa rin ng oras para sa kapatid. Basta kayo dati Frankie, anytime na magkakasama tayo. Oo, so gusto mong makasama ako. Oo, dati Frankie. Ako na lang ligawan mo. Wag na- Yun lang. Sabi mo Sabi mo basta ako, sasama ka. Paano kung wala si Daddy Frankie, hindi ka na sasama sa kanila? Sasama rin. Masama rin. Bakit gusto mong makasama kay Daddy Frankie, Kuya JJ? Para makalapit kay Ate Pili. Ay, ganon. Yun naman pala Ang galing naman. Magaling ka talaga, Kuya JJ. Basta ano lang, Kuya JJ. Gawin lang natin ng tama. Bigay lang natin yung tama para kay Kuya Oliver. Papasaan yung mga pagsisikap natin, pagtsatsaga. Hanggat nandyan kayo nakasuporta, andyan din ako sa likuran nyo, ha? Okay. Ano na masasabi mo kay, Ate Ansing? Si Ate Ansing, maraming hiling. Kanina bago kami umalis, pinaalala pa rin niya sa akin yung pampagawa ng kwarto daw. Yun ang inihirit-hirit niya pa ngayon dati Frankie. Ha? Yun naman yung inuuna-una niya. Dapat ang unahin yung paggaling kay Oliver. Oo. Hindi yung kung ano-ano pa naman ng papagawa. Saka na lang nga yung papagawang bahay at saka yung kwarto niya. Tsaka na yung bahay, tsaka yung kwarto. Kasi Kuya JJ, pag pinagawa yung bahay na yun, ay malaking gastusin. Oo, dati Frankie. Kulang yung 120,000. Libur lang sa mga tao yung dati Frankie. Labor pa lang. Wala pang materialis ha. Ay, materialis pa. Sabi niya kasi 31 na yung listahan pinigay niya sa akin. 31 na yero. Siguro dati Frankie, hindi ko naman pinapakilaman kayo kahit kapatid ko yun. Hindi mo na pinapakialaman. Sige, di bali, hayaan na natin yun. Napag-usapan lang. No? Importante,
nandoon, papunta na tayo kay Kuya Oliver. Salamat talaga. So yun mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat at napapayag natin si Kuya JJ. Eto na naman tayo, medyo masayang kwentuhan talaga pagdating kay Kuya JJ, no? Pero pagdating kay Ate Ansing, medyo okay din. Kayo na pong bahala, no? So samahan nyo kami hanggang sa ano't ipag-pray na maging maayos ang biyahe namin. Kuya driver, ingat ka. Yes po. Okay, dahan-dahan lang ha. Makakarating tayo ng maayos sa tamang takbong pogi lang. Okay? Sa mga cameraman natin, ingatan nyo yung mga gadget natin para hindi tayo bili ng bili ha. Mauntog-untog, masira. Okay? Sige, salamat mga kababayan. Abangan nyo yung pagdating namin sa Maynila, yung pagpunta namin, yung pagdating natin sa bahay pagamutan. Kumusta na nga kaya si Kuya Oliver? No? Ako excited na rin ako mga kababayan. Hey, God bless po!